para sa radyoan pag lang. Okay. So, sige, bago tayo tuloy sa session 8 natin, iniling kong yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Lord, we thank you once again. Iti daytoy nga may tuloy mi, iti panagadal mi, iti daytoy panang review mi ako regarding evangelism, dagiti concepts and principles in sharing the gospel. Lord, we pray, Lord, sika ti makibalait apo iti daytoy nga rabii, sika apo ti mangted kanyami iti new ideas no kanumi nga may share yung imbag nga damag. And we pray, O God, na patuloy kami sika apo ti mangiturong kanyami wapo even discussion natin nga lesson. Bless mo rin itong galmay kanyami, dagiyay daytoy live session, Lord, and even kadagiti sumagronong to wapo di sige recording. Bless mo itong galmay sa kanya may tikararag ni tinagan ni Jesus nga po mi. Amen. So, ayan kuhan ko lang yung notes. Hindi ko nagawa yung PowerPoint but i-upload ko yung notes natin. Guideline notes na ginagamit ko. And nandito tayo ngayon sa session 8. Okay. Gusto kong makikita ito. Sige. So, session 8 tayo ngayon dito sa Evolving for Effectiveness, Creativity, and Contextualization. Narinig ko kanina kay Ate Mariette that they were roaming around and sharing the gospel. Nag-evangelize sila. I don't know kung how do you do evangelism diyan sa Hong Kong? Paano nyo ginagawa? Ano yung strategies ninyo, methodologies ninyo? How do you share the gospel? Kasi when we talk about evangelism, from the word evangel, is you are telling a good news. May pinaparating ka lang ng magandang balita. For example, sabihin na nating umangat ang pasahod nila sa Hong Kong. That is gospel. That is good news. And minsan hindi natin pinag-iisipan kung paano i-share yan. We just burst out in joy. Binabalita, tinetext, pinopost sa Facebook. Parang ganun yung concept ng evangelism yun yung spirit ng experience nito. Kaya doon sa kung babasahin natin dito sa Book of Acts, makikita natin na ganun yung many are being added into their number. I think it's in the experience, nagsisimula sa experience, not necessarily in the theological understanding nagsisimula. Kasi nag-boom yung church, the preaching of Peter, tuloy-tuloy yung mga kwan. And then many people are being added into their number, sabi doon. And bakit nagre-respond ang mga tao? Nakikita nila yung may mga na-experience sila. Pero in the Book of Acts, kung titingnan mo, it is connected most likely doon sa yung baptism experience nila na hindi lang theological perspective, hindi lang new teaching, hindi lang yung community nila, but actually parang may nararanasan sila, may a new experience na parang they experience something of a heavenly things, a heavenly experience na yun yung I think we can reflect on that nung first time ninyong ma-experience yung born again experience na sinasabi natin. Alam mo yung kaibahan Alam mo yung agwat ng buhay ng nasa loob na yun at yung buhay ng nasa labas ng hindi mo pa na-experience. It is something new. It is something new. So yun yung they keep on spreading the gospel, kinikwento sa iba, pinapaasa sa iba, yun yung nangyayari. So hanggang sa
kung i-observe natin ang mga experiences natin hanggang sa lumalalim tayo sa mga theological understanding natin, and then ang nagiging excitement natin is the new revelation. The new revelation is for our personal experience, na minsan tuwang-tuwa ka but hindi na kagaya ng dati na sinishare mo yung mga new understanding mo sa gospel, new discoveries mo regarding truth sa scripture. Hindi na kagaya nung dati na parang black and white yung difference from darkness to light na sinasabi kasi natin na kitang-kita mo. Sa atin kasi, in our continuous flow, in our day-to-day life sa loob ng itong saved na experience natin, from darker to lighter, parang ganun, parang pakonti-konti na lang yung changes, and sometimes hindi tayo yung excitement natin hindi ganun katindi. So parang ganun na lang, parang in our day-to-day life, parang hindi malalaki yung mga changes sa buhay natin. Though continuous yung mga yon. So minsan nga hindi ka na nagte-testimony sa church. Though ang daming ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Pero yung mga nagte-testify na lang tayo pag may mga malalaking blessing, yung mga something na parang or antinding pinagdaanan mo and then the Lord gave you breakthrough. Parang ganun na lang Parang ganun na lang yung... But the gospel, how do we continually pass it on? Kasi kung yung kwento lang dito sa Pilipinas, alam na ng halos, I think, sinong hindi nakakaalam sa Jesus story dito sa Pilipinas? And even sa Hong Kong, everyone heard about the Lord Jesus Christ, the songs on Christmas. It's there, nandun na yung gospel So, kaya minsan, parang pumapasok dito, lumalabas dito ng mga tao na hindi nila na-i-experience. So, yung evangelization, iba na. So, parang, kaya pupunta ako dito ngayon, the urgent need for evolution. So, ang big idea ng pag-uusapan natin, faithful evangelism is in a changing world, requires both unwavering commitment to the unchanging gospel and creative, contextualized method that communicate this timeless truth in a timely ways that our actual neighbors can understand and embrace. As a pastor, dito yung struggle ko minsan. Kasi I preach halos every Sunday you preach. And actually, how will you repackage the message na hindi ka lang nagtuturo ng mga biblical truths, but you are repackaging the message, and every time you deliver it, nandun pa rin yung gospel in a repackaged form. I don't know if na-observe ni Pastor Imelda when I preach, I always talk in the big picture. Sometimes I always go back to the Genesis. Pag ganun-ganun ng Revelation, I repackage the message. So ayun. Paulit-ulit yan. Siyempre, ikaw ba naman ang kwekwentuhan ng kwento ng pagong at unggoy araw-araw? Makakabisado mo yan. But there is a way of repackaging it. Yun yung challenge minsan sa mga pastors on how you do it. So, sa mga bata nga, yan yung complaint ng mga maraming kids ministry teachers, na nag-uumpisa pa lang sila, sasabihin ng bata, alam na namin yan, ma'am. Nakwento na ni ma'am na ganito yan. Alam na namin yan. So, what is new with that? So even sa kids, medyo mas mahirap nang i-share yung gospel. But how will you repackage it? How will you repackage yung message? So yun yung challenges minsan. So sa part 1 natin,
there's a need for urgent there's an urgent need for evolution. Ibig sabihin, we need to rethink on how we share the gospel. So, ayan, maraming nagbabago sa Pilipinas, the spiritual landscape. So, nagbabago lahat. Even sa demographics, nagbabago. Sabi nila, nasa middle age, mas marami na raw ngayon ang middle age, 70% ng Filipino. I'm not sure how accurate this statistics nila. But in one research, ito yung sinasabi. So, kahit nag-shift rin ngayon yung paano namumuhay ang mga tao, nagkukumpulan ng mga tao sa urbanization. So, kahit sa Lamot nga, nagiging urbanized, may traffic na sa Lamot. Dumarami ang population dito. So, nagbabago yung pag nagbabago yung mga yan, nagbabago rin ang mindset kasi ng mga tao. And yung educational attainment, nagbabago rin. So, yung influence ng secular mindset, bumapasok rin. Mas maraming mga mapanuri na pag nagkwekwento, nagtatanong, mga ganon. So, hindi na kagaya ng dati na you just share simplistic in a simplistic manner, okay na. Ngayon, alam nyo very familiar si Charlie Kirk. This guy was able to decode something in our generation na nakuha niya yung the way na mag-isip ang mga tao. So he became so controversial kasi parang na-meet niya yung generation ngayon kung ano yung pinaka-tinatanong ng mga generation na tumbok niya yon. At nakita niya kung paano niya ipasok ang gospel doon. So he became so famous in that, and actually sadly he was assassinated in that methodology also, in that process ng way niya ng pag-i-evangelize. I'm not sure if you are familiar with that, but you can see his videos on YouTube and Facebook. So ayun, cultural transformations, nagbabago rin ang mga nagbabago rin ang ating kultura. So, yun. Ano pa? Yung mga nagbabago. Ngayon, nagiging digital na lahat. Online. So, iba na yung mga tao ngayon. Nakababad na sa social media sa ngayon. Nakababad sila sa social media. And postmodern skepticism. Yung way of thinking ngayon na pinagdududahan ang lahat ng bagay. So ayan, kaya kahit sa online ngayon, mapapansin mo ngayon ang mga nasa social media ngayon, mas nagiging bastos ngayon ang mga tao sa social media Kahit religion ang pinag-uusapan, kahit Diyos ang pinag-uusapan, ang nangyayari ngayon, they just throw whatever is in their mind. Hindi kagaya noon na when we talk about things of God, may konting pa, may reverence pa ang mga tao. May mga reverence pa ang mga tao. So, yun. So, pluralism, globalization, so na-expose tayo sa iba't ibang worldview. Itong Korean novela, pumasok ang Korean novela sa atin, ibang worldview yung dinadala niya. Dati hindi mo Pastor Johan, pakimute niya. Hindi ko ma-mute dito. Ay. Ayan. Okay. So, ayan. Ayan. Yung exposure natin sa different worldview ng ito yellow race, Chinese, Korean, Japanese,
itong mga to, eh, ang daming nagpapakamatay ngayon because pumasok itong worldview na ito. Hindi sila nagpapatumpik-tumpik regarding the afterlife. Kasi in the biblical perspective, afterlife, eh, if you shortcut your life, perspective ng Bible, eh, ang theology natin diyan, eh, life came from God. You don't shortcut it. So parang ganun yung original perspective ng Christianity. Pero ngayon nagbabago. So how will you reach with people na paano mo sasabihin yung young people na huwag kang magpakamatay, pupunta ka sa impyerno niyan? Kasi yung worldview mo, eh worldview ng Kristiyano. Eh yung worldview niya, worldview ng Korean novela. How will you reach a person like that? So, nagbabago. And minsan, kailangan nating makita yung mga perspective na yon para alam natin kung paano sila i-approach. Economic pressure, so ayan, mas maraming pressure sa mundo natin ngayon. Nag-uusap kami kanina kina Ate Rod. Sa ngayon, sa panahon natin, lahat naghihirap. Kahit mayayamang bansa naghihirap. Alam niyo, pumunta kami sa Korea. Kahit sila, akala natin nangyayaman nila, kahit sila naghihirap sila dahil sa yung ano tawag natin dito, yung level of standard of living. Kahit kumikita ka ng 100,000 a month, eh ang tinatapatan mo naman eh yung standard of living ng kumikita ng 150,000 a month. So, pa-Starbucks ka na rin. And then, pag kumakain ka sa mga bibigating restaurant na rin. So, kahit ganun yung kita mo, parang naghihikaos ang mga tao. Naghihikaos yung mga tao, nag-i-struggle pa rin sila. So the key talaga, the key sa pamumuhay ngayon, eh, yung contentment. So kahit yung sobrang yaman, kung walang contentment, naghihirap pa rin yan. Napapansin nyo yan, nung nandito kayo sa Pilipinas, kumikita kayo ng mga 10,000, okay na yon eh. Okay na. Nung umangat yung sweldo mo, na doble, nag 20,000, kulang. 30,000, kulang. Laging kulang yan. Pag hindi ka marunong bumaluktok sa kung anong meron. So parang ganon. And lahat ng tao, dahil sa pressure ng yung ang tawag kasi nila diyan, yung social climbing eh. You want na tumapat. Kaya naghihirap ang lahat. And yan yung mindset ng mga tao, self-imposed poverty. But basically, basic needs is okay na sana. So yun yung gustong tumapat, gustong gano'n. Sa Korea, dahil ang trend eh dapat nakatira ka sa kondo. So maalis sila sa probinsya, pumupunta sila sa city, nagko-kondo. So imbis na walang binabayaran sana, okay naman ang transportation nila, nasa kondo. So pwede namang magkape sa bahay. Pero sa Korea, bawat street may coffee shop yan. Kaso, Starbucks na rin. So, kaya hanggang sa point na ang problem nila sa Korea, ayaw na nilang manganak. Kasi yung level of standard of living nila, kapag magkakaroon sila ng anak, magbubuntis yung isa, hindi nila matutustusan yung kung anong sitwasyon ng yung standard of living nila sa kasalukuyan. So parang ganoon. So actually patungo rin tayo doon. Medyo nag-work na sa Pilipinas yung family planning. So nag-slow down raw ang population natin. And patungo rin doon kasi natututunan ng Pilipino na yung effect pag mas konti yung pinapakain mo. So parang ganoon. So maraming pagbabago sa cultural aspect. So yung mga problema ng mga tao ngayon, iba na sa mga problema ng mga tao noon. And paano mo ipapasok yung gospel sa mga yan. So pupunta ka sa isang tao na gano'n, nag-i-struggle sa paghabol sa standard of living. And then you tell the story of Jesus Christ, and then what's that to me? So parang gano'n siya. anong kinalaman ng
Paano masosolve niya ng problema ko? Parang ganun yung isasagot ng tao kung minsan. So, ayan. Religious trends. Nagbabago rin ang religious trends. So, ayan. Nominalism. Parang kumukunti na rin ang mga Katolik, and then dumadami rin ang nagiging skeptical sa kanila. Dumadami yung spiritual sila but hindi na religious. So, lalo na nung pandemic na diligan to nung pandemic, yung they just consume spiritual nourishment from social media, everything. They are spiritual, they seek the Lord, but they don't practice religion, they don't go to church. So parang gano'n na dumadami yung ganong mga tao ngayon. And then ito, growth of prosperity gospel. Lumawak ito. Prosperity gospel and itong cultic group, dumaming mga kulto. They teach unbiblical talaga yung mga practices. So dumami rin ito. So minsan, parang anong kinaiba ninyo sa mga ito? So, kung umpisan mo palang i-share yung gospel, parang barado ka na. Kasi, yung iba, sinira na yung reputasyon ng gospel na bit natin. Parang ganon. So, parang mas mahirap. Mas mahirap ba? And then, ito, increase religious literacy, but decrease commitment. Dumarami ang gumagaling when it comes to understanding the scriptures. Kasi literacy is everywhere. Nandiyan yan sa mga cellphone natin, nandiyan sa YouTube, everything, knowledge, nandiyan yan. So, readily available. Ang problem nga dyan, paano mo sasalain kung ano ang tama at mali. So, but ang problem, kumukunti ang commitment. So, yun. Tingnan natin itong mga trends na ito. Kasi minsan, when we go out there and share the gospel, especially pag hindi tayo aware minsan na ang goal natin is to bring people inside the church. Kaya tinuturo ko dyan ng missions convention natin dyan noon na we don't care about hindi yun yung pinaka-priority natin, to bring people inside the church. Ang pinaka-priority natin is to bring Christ inside their life. So, parang ganon. So, mapuprostrate tayo ngayon kung mag-evangelism tayo and ang target natin ipunuin yung church. Mapuprostrate. Mapuprostrate ka dyan. Kasi ang mga tao ngayon nagbago ang religious trends. Okay? So, the reality check. The methods that reach our parents' generation may not effective to reach our children's generation. So, yung methodology kung paano ka naligtas, yung methodology kung paano na-hit yung spiritual point mo, na-attract ka doon and then you embrace the gospel, that may not work sa next generation. That may be irrelevant sa susunod na generation. So, ayan, the things na nag-work sa mga barangays, pwedeng hindi siya mag-click sa mga subdivisions. So, ayan, yung methodologies ninyo dyan sa Hong Kong may not be relevant sa mga digital entrepreneurs, sabi niya rito, yung mga modern na nasa for example sa akin is I'm a digital entrepreneur rin. My business is online. My work is online. So parang ganon, hindi siya makaka-resonate dito. So ayan, titingnan natin 'tong mga to. So minsan tingnan natin na there is a danger of methodological idolatry. Kasi minsan sinisement natin yung mga methodologies. Yung mga systems ng evangelism natin, yun yung niyayakap natin na hindi tayo nag-i-evolve, hindi tayo nag-a-adjust how time changes. And kahit hindi na effective, bira pa rin tayo ng bira.
And yun yung problem minsan, ang daming nasasayang. So ayan. So maraming churches ang nagsasuffer sa tinatawag ng mga missiologists na methodological idolatry. So ayan, and ang minsan na consider yung method as the gospel itself. So ayan, itong palaging ginagawa namin eh. So ito yung style na umantig sa amin noon. Most likely aantigin rin ng mga tao ngayon. So it's the methodology. So ayan, yun yung nakasanayan natin. So ayan, yun yung nag-work before. May preaching ako noon na yung go into all the world and make disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go into all the world. And I explain yung go into all the world na there are different worlds. Iba yung world ng lola mo, lolo mo. That's why they always talk about the days before. Iba yung world ng magulang mo, iba yung world mo, iba yung world ng mga anak mo. Ibang mag-isip itong mga generation natin ngayon, Gen Z, Gen X, magkakaiba yan, magkakaibang mga mindset. Pero titingnan natin dito sa Bible, itong 1 Corinthians chapter 1, tingnan natin itong precedence na ginawa ni Paul dito. 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 23. Ito yung principle nating hahatakin yung paano tayo mag-adjust sa evangelism. So sabi ni Paul dito, though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone, to win as many as possible. To the Jews, I become like a Jew, to win the Jews. To those not having the law, I become like one not having the law. To the weak, I become weak, to win the weak. I have become all things to all people so that by all possible means, I might save some. So kung titingnan mo si Paul dito, Paul is talagang pinag-iisipan niya, how would I approach this? Paano ko i-reach out tong taong ito? Ano kaya methodology mag-work dito? So to the Jew, you need to become a Jew. Because a Jew will never listen to a Gentile. Now, to a Gentile naman, huwag kang magpaka-Jew. Mayayabangan yan sa'yo. So parang ganon. So there are methodologies ni Paul. Kaya napakahirap rin sa mga apostles natin. Most likely, marami ring nagpe-persecute sa kanila, particularly sa even Paul, di ba? Because binabago ng mga new Christians yung system, yung way na ginagawa ng mga Jew. Itong mga apostles, itong mga teaching ni disciples ni Jesus Christ, they did it in a different manner. Kaya nagagalit itong mga traditionals, the Pharisees, the Sadducees. Now, si Paul himself, when he understood this, went outside of that box and applied the principles na sa iba. To the Jew, I become a Jew. To those who don't have the law, as if I do not have the law. So parang ganon. And minsan the church, ito napansin ko sa church, ang trend ngayon. Kasi itong Facebook kasi may ang tinatawag nito, may algorithm to eh. Kung ano yung sinearch mo at ano yung binabasa mo, i-feed ka niyan. Pag nag-search ka ng theology, sunod-sunod yan. Theology ang lumalabas sa page mo. Ang napansin ko sa church ngayon, itong theological debates. Nagbobombahan ang mga grupo ng mga perspective regarding theologies in the scripture. Now, it's like Jew to a fellow Jew. Pero sa bombahan ng Jew to a fellow Jew, natitisod ang marami. So, ayan. But Paul, sabi niya, to the unlearned or to those who do not have the scripture, how do you teach ngayon the scripture without using the scripture? So, lalo na pag allergy sila sa scripture, how would you approach them? So, ayan. How will you share the gospel without using verses? Dun sa Vietnam, nung pumunta kami, the first thing you do not preach. Yun yung sabi nila. Paano ka
kang mag-evangelize, do not preach. Nasipot ka lang raw. Nasipot ka. Sabi nila, wait for opportunities. It's like they ask, what does Christianity look like in the Philippines? And then tingnan mo kung paano mo, if you frame yung sagot mo, na paano mo may papasok ang gospel doon. So Christianity is a worship about this deity, God. So bagang matanda niya this God, the story is that mankind violated these rules, and then and because of that violation, he was doomed for destruction. But this God never abandoned them. He rather paid them with his own life than God. So yun yung Christianity. So may explain mo na in a simple manner, na explain mo yung kwento ng magandang balita nang hindi mo siya pinapa-accept. Kasi ang goal kasi natin lagi is that we close the deal. Yun yung sinasabi ko last time. The goal is to tell the gospel and let him process that. Trust the Holy Spirit working in his heart. Na-use yung simple information na binigay mo. Kasi pag mag-isa yan, magkakalkal yan. Let them think. Let them process. Give them the information. And then let them have the decision to embrace that. So yun yung napansin ko sa generation ngayon. Give them the freedom to decide for their own self. Parang ganon eh. Yun yung pinagtaka ko rin. Yun yung pinagtaka ko rin sa itong CEF, Christ Children Evangelism Fellowship, itong seminar na kwan. Ang itinuro nila sa mga teachers natin ng kids do not pray the sinner's prayer. Yun yung tinuro nila Huwag mong i-lead yung bata sa prayer, sabi nila Let him pray. Na-explain mo na yung gospel, na-explain mo na yung principle, na-counsel mo na regarding sa principle. Now, itanong mo siya kung naintindihan niya. Tanong mo kung naintindihan niya. So, naintindihan mo na you need the Lord. So, you want to pray now? Let him pray. Marunong yan, yung sabi nila Let him pray, let him talk to God. Let him talk to God. So, yun yung tinuro nila. Sa bata yun sa bata. So, yun yung trend na tinuturo nila ngayon dito. Kasi the generation change. Do not put words into their mouth. So, give them the freedom to embrace. Yun yung tinuturo nila ngayon. So, yun. So, dito sa mga text na magkuhan lang kayo if you have questions. Now, this is not an attack to the old system. Itong pinag-aaralan natin is to open us into new perspective. So you can revise the old system and you can change. So yun yung kwan natin dito. So ang goal natin is that we will be open to new ideas. Okay? So to be more flexible. So yeah. So, Paul's principles, makikita natin dito yung sacrificial adaptation. I have made myself a slave. Mahirap ang lumabas sa nakasanayan mong sistema. But si Paul, ang goal niya is to win. Yung kwan dito to win the weak. So, all things are possible. That all possible means I might save some, sabi niya. So, I have made myself a slave. Talagang pinag-aaralan niya paano yung methodology niya. So, pag may kaibigan ka, pag-aralan mo yung kaibigan mo. Pag-aralan mo kung paano maipapasok na kwan. So, yan. Purpose-driven flexibility. To win as many as possible. It has a purpose. The purpose is to win. Cultural intelligence, understanding the different groups. So ayan, in Hong Kong, cultural doctrine yan. Ang daming lahi dyan. Nagsasalubong lahat dyan sa Hong Kong. So, establish a friend. For example, may foreigner kang nakilala.
establish friendship, and then kilalanin mo siya, learn about him, hanggang sa, ayan, when he learn about you, tell about your faith, may ganun na, understanding about the faith na, minsan nirarush natin kasi lagi eh. Nirarush natin lagi. So, ayan. Ethical boundaries. Ito ethical boundaries not outside the law of God. So, ayan. Of course, itong ethical boundaries, yun yung sinasabi nila na minsan ito malaking debate to noon nung Bible school kami. How would you win yung mga drunkards? Drink with them? How will you win doon sa brothel, sa mga prostitutes? You become a customer? Parang ganon. Sinasabi dito, not outside the law of God. Not outside the law of God. So, you know the boundaries. Then the ultimate motivation so that by all possible means, I might save some. So, ayan, yan yung principle na mahahango natin sa 1 Corinthians 9:19 to 23. Now, usad tayo sa pangalawang bahagi. Yung biblical foundation for creativity and contextualization. So, actually, ang Panginoon ang nangunguna dyan. He is very creative. So, pag creativity ang pinag-uusapan, of course, sino pang mas creative kung di ang creator mismo from the word create. So, ayan. Makikita mo dyan yung katangian ng Panginoon. So, diverse communications and methods. So, makikita natin ang maraming paraan ng Panginoon kung paano niya i-communicate yung sarili niya. Paano niya i-communicate yung magandang balita? Through the nature, sabi niya dun sa Romans eh. So, walang makakalagpas kasi even the creation, they speak. So, ayan. He uses prophets, different styles, iba't iba. Kung iba't ibang propeta ang ginamit niya, iba-ibang strategy, iba't ibang styles. Isaiah as poetry, Amos as kung ano-anong prophetic action ang pinaggagawa niya. So, si Jesus himself, he uses parables, miracles, iba't ibang conversation, hard conversation. John chapter 3, that is a very hard conversation. Tagisan ng talas ng isip with Nicodemus. So, ayan. He gave us the scripture. Makikita mo yung scripture, iba't ibang genre yan. May narrative, may poetry, may prophecy, letters, apocalyptic. Napaka-diverse ng Panginoon. So, ang dami niyang way sa ating mga pastor. Alam mo yan eh. Ini-expound lang natin yan. Yung trabaho natin, ini-expound natin. Pero siya yung buod, siya yung nag-craft niyan. Siya yung nag-craft. And isang verse lang, ang dami mong may expound yan eh. So, dito mo makikita yung galing ng Panginoon na how come na mapag-uugnay-ugnay mo ang lahat ng mga ito. So God creates diverse communication methods. And itong pangalawa, God accommodates to human context. Pumapasok siya sa human context, the incarnation. So he became human himself. So different eras. Iba yung approach niya kay Abraham, kina Noah, sa iba't ibang tao. Pumapasok siya sa context ng bawat isang tao. So, ayun, iba't ibang methodologies ang Diyos. Even ang Panginoon, hindi iisa yung pattern niya. So, minsan, pinagbibigyan niya yung mga kahibangan na kahilingan ni Gideon. So, minsan, iba't ibang way ng Panginoon na mangusap. So, in the life of Joseph, nangungusap ang Panginoon sa buhay ng amo niya. Nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan rin ng buhay ni Joseph sa kulungan. Iba't ibang sitwasyon, nangungusap ang Panginoon. He shine through people. And sometimes He still does that. He still does that today through us. So, multiple covenant, adopted in different eras, nag-a-adjust ang Panginoon sa context ng bawat katipan niya. Okay? Progressive revelation.
Kaya minsan, pag pinag-aaralan ko ang Bible, hindi mo maipinpoint eh. Kaya sa akin, ang pananaw ko, ang theology, nag-a-adjust yan eh. Nag-a-adjust ang theology. Kasi ang Panginoon nag-a-adjust sa theology ng kausap niya. He seeks relationship. He seeks a relationship. Iba yung deal niya sa Eden. Iba yung deal niya kay Adan. Iba yung deal niya kay Noah. Iba yung deal niya kay Abraham. Iba yung deal niya sa atin through Christ. Hindi mo maipapako ang Diyos. So parang ganon. So kasi he accommodates to human context. Ganito tong Diyos na pinaglilingkuran natin. So he never changed by essence, by nature. But he changes his strategies. He changes his ways, his methodologies in dealing with us. So, yun. Ayan. And pangatlo, the Holy Spirit inspires contextual application. So, yung Holy Spirit, ginaguide niya tayo ngayon to continue that process of contextualization. So, kahit tayo, so when you think of a friend to evangelize and you start praying, paano ko i-reach ito, Lord? You keep on praying to the Holy Spirit and one time the Lord will give you an idea. The Holy Spirit will guide you. He will give you wisdom on how to deal with people. So, ayan. Sa Pentecost, ang strategy ng Holy Spirit sa Pentecost, pinagsalita niya yung mga tao ng iba't ibang wika na nauunawaan. And hindi ko nga alam kung yung mga nag-i-speak in tongues naiintindihan nila yung mga pinagsasabi nila. So, we don't know. But yung mga hearers, they hear the gospel. They hear, pare-pareho ba sinasabi nila or fine-tune doon sa need niya sa naiintindihan niyang language. So, I don't know. So, ayan. Different spiritual gifts for different ministries. Ayan, kahit ang Panginoon, the Holy Spirit controls that. So, guidance for specific situations. Sometimes, nag-uusap kami ni Brother June kanina. We are talking about itong healing. And sabi ko sa kanya, sometimes I do not, pinag-uusapan kasi namin yung placebo effect. Placebo effect. Kasi may article na pinabasa ako sa kanya regarding itong hypnotist. There was a time nung I think panahon nila Benjamin Franklin na may hypnotist, may na-discover siyang principle na pag ginagamit niya sa mga patient niya, nahihypnotize niya sila and then nagagamot niya sila. Nagagamot niya. So hindi nila ma-explain kung he is using black magic. Pero he was able to stumble that principle. So inatasan si Benjamin Franklin to Benjamin Franklin, I'm not sure. Kita article. But he researched on that. And na-discover nila na there is a power in our mind na sometimes what we believe, it happens. Kasi every control is in our mind. So, ayan. And from then on, sa study na ito, natuklasan nila yung tinatawag natin ngayon na placebo effect. So, placebo effect. So, in-explain ko sa kanya, there are times na ipinupush ako ng Holy Spirit to call for an altar for healing. May mga times na ganon. But there are times also na I don't initiate it. Hinihintay ko yung push ng Holy Spirit to do it. Kasi I may be playing with the faith of people. So, kung mapapansin niyo si Benny Hinn, this is what they do. And this is critical thinking sa ministry ng mga evangelist. Especially the big scale crusaders. They hindi naman basta nananalangin yan. Si Benny Hinn, pansinin niyo si Benny Hinn. He plays songs, sing songs, and then boost you with faith, and then pray for you. Pero hindi gumagaling lahat.
So, yung iniisip ko, even in the spiritual realm, may mga placebo effect. May mga placebo effect. Now, nasaan yung genuine faith dyan na nagpagaling ang Panginoon at na placebo effect mo yung tao? So, you Google that, what is placebo effect. Kaya in scientific studies ngayon sa mga gamot, kukuha sila ng mga 50 na tao and hahatiin nila yan. 25, ipag-take nila ng isang certain na gamot. So, and then yung kalahati, ipag-take nila ng placebo. Ano, yung placebo is a medicine na pareho sila ng itsura ng tableta pero walang nilalaman na gamot. So, to-take sila. Pag gumagaling yung isang tao na nagtitake, tingnan nila kung ano yung tinitake niya. Kung yung tinitake niya ay yung blank tablet, peking tableta, placebo effect. Tatanggalin nila. That is not scientific. So marami rin yung nagtitake na gumagaling talaga. So pag nakikita nila may 20 sa 25 na nagtake ng gamot na ito, talagang gumaling. Okay? So napakalaki nung percentage. So hindi na placebo ito, sabi nila. So i-try natin sa 100 na tao. Ganun ulit. Mas malaking crowd, kukunin nila ulit yung data. So marurule out mo yung placebo effect Yung placebo effect. So maraming Kristiyano ngayon ang placebo faith. Placebo faith. Yung wala lang, confessions lang nila. Confessions lang. Pero pag naampaw na yung faith nila, parang wala na yung boost. Wala na. Wala na sa pananampalataya. So yun yung pinag-uusapan namin kanina na kwan. So hindi siya ang Holy Spirit, he guides for specific situation. So napakahalaga nito. Even si Poe, may mga methodologies na siya ng evangelism and church planting. He want to go to a certain place but the Holy Spirit said no. So, ayan. So, there are specific situations na the Holy Spirit will guide. So, let us pray and let the Holy Spirit, let's be sensitive sa Holy Spirit to guide us always. So, ayan, I'm talking about this placebo, kasi I'm thinking na dumarami ang Christianity. Anong pinagkaiba ng Christianity natin sa mapamahiin na pumupunta sa albularyo? Ang faith natin, whether there are miracles or none, we believe. Whether we get healed or we die in the sickness, we stay on the faith. Yun yung gusto kong i-build na klase ng Kristiyano, na Christians that cannot be shaken by sickness, Christians that cannot be shaken by poverty. They are there. Their faith is firm. They know what they believe in. So, yun yung kasi yung tinitingnan ko. Discipled one. People na they will embrace the Lord even if they will be crucified like Peter. People that will still go to Jerusalem even if they will be arrested in Jerusalem just like Paul. People who will go to Rome even if they will be shipwrecked along the shore. So parang ganun yung hinahanap natin na establishment. So ayan, Jesus is a master contextualizer. So ang dami niyang strategy kung napaka-diskarte ni Jesus Christ Cultural relevant illustrations, ang dami niya kung anong nakikita niya sa paligid niya, yun yung ginagamit niyang illustrations niya. Yun yung way niyang mag-communicate. Fishing references, dahil nandun siya sa pamimingwit dun sa fishing industry lakeside, yun yung mga ginagamit niya. So, vineyard imagery, pag nandun siya sa you are the vine, I am the branch, I am the vine, you are the branches. Because yun yung mga nasa paligid niya. He uses those to communicate the gospel. Now, minsan sa atin, we are too scriptural. Too scriptural in the sense na
yung mga tao hindi na nakikinig sa atin because people just want sometimes a genuine talk. Yet we always pull out our verses and show them. Why not talk naturally without being biblical scholar? Why not talk naturally with the people? Naimbag ti Apo, ni Apo Dios mangagas without quoting any verses. Just natural talk. Ni Apo Dios, saan nakabaybayan? Kasta, matindi. Ang damang nagdaldala na. Talk about your life. So parang ganon. So, sometimes ginagawa nating laging parang Bible school set up ang mga kausap natin. But Jesus Christ, He shifted also to that methodology when He is facing Nicodemus. So, yung makikita natin, theological discourse ang ginamit niya. Kaya kung minsan, babasahin natin ang John 3, mali, anong pinag-uusapan nitong dalawang ito? So, parang hindi nagko-connect yung pinag-uusapan nila. Akala mo lang hindi. But actually, that is a theological discourse. Nagkakaunawaan yan. They talk about theological principles. So, ayan, nasa same wavelength sila. Sa Samaritan woman, cultural outsiders. So, iba rin yung approach niya because this one is not like a Jewish in equipping sa perspective niya regarding God. So, kaya very simple yung mga communication ni Jesus Christ. Talk about water, and then connect na niya worship. Kasi itong mga taong ito, mga Samaritans, they love worshiping rin. They go to the mountain. The mountain yung doon sila nag-aalay doon sa Sinai, sa labas. Okay? So, kay Zacchaeus. So, si Zacchaeus, tax collector ito. Hindi siya theological. Actually, wala ngang diskarte ang Panginoon dito na anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Kain kami sa inyo. Yun lang naman ang sinabi. Nagkikwentuhan. Pero Zacchaeus, nagre-repent na nang hindi pa sinasabihan. Minsan, mas mabilis ang Holy Spirit kumilos kaysa sa atin. So, ayan, social outcast si Zacchaeus. But, to have a guest that is a holy person, someone like Jesus, napakalaking bagay na sa kanya. Kasi, yung sinasabi ko nga, sa mga Hudyo, iba ang kategory ng sinner, iba ang kategory ng tax collector. Mas masahol ng tax collector kaysa sa sinner. Yun yung kasi yung sinner nagba-violate lang sa law of God. Yung tax collector nagba-violate na sa law of God, nagba-violate pa sa national, hudas pa siya sa bansa nila, parang ganon. So, and to the Roman centurion, authority man ito, and the Lord Jesus Christ talks in the perspective of authority. And nagkakaunawaan rin sila. A leader to a leader. So, ayan. So, and si Jesus Christ, he challenged cultural assumption. So, ayan. Kung ano yung salat, yun yung napansin ko ang Panginoon. So, kay Zacchaeus, ang salat kay Zacchaeus, yung being outcast. So, salat siya sa attention ng mga holy people. Ito rin, yung leper, salat sa hipo. Kasi, yan yung touching lepers. Naalala ko nung bata ako. May taga rito sa Lamot na meron siyang certain skin disease na may mga tumutubo-tubo na bukol sa mga kutis niya. Dami sa mukha niya. Hindi naman raw nakakahawa. Pero pag sumakay na sa jeep yan, nag-uusod-usuran na ang mga tao. Umuusod na sila, lumalayo sa kanila. Lumalayo sa kanya. Yung ganun na yung mga tao. Parang kinakadirian nila. So, tinanong ni mother. So, kinakausap niya, kakwentuhan niya, sinasabi niya, hindi naman daw nakakahawa, sabi ng doktor. Pero syempre, hindi mo rin masisisi ang tao. Tapos habang nag-uusap, kinahawakan ni mama yung hindi ba masakit?
Parang gano'n na, ayun, kita ko sa babae na parang iba yung dating sa kanya na may isang tao na hindi nandidiri sa kanya. Parang gano'n. And it is the 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 strategy of Jesus, crossing the purity boundaries. Itong lepers kasi, sa tradition nila, they go outside the camps. They go outside the camps. And then pag gumagaling na, tsaka sila lalapit sila, sisigaw sila, magpapakon sa priest para i-check sila kung okay na. And then maraming rituals yan bago sila makabalik sa loob. Pero si Jesus Christ, brinake niya to eh. He ministered to lepers by bypassing the purification rituals ng Israel. So, ayan, speaking to Samaritan woman, a Jew would never talk to a Samaritan woman, to mistisa. Kasi, ayan, mga crossbreed to mga to. So, and then, eating with tax collectors, makikita niya ito, he crossed boundary, talagang si Jesus Christ. So, that's how the Lord Jesus Christ contextualized. So, ayan. Madali lang pagkauri mo eh. Kaya kung mapapansin mo, maraming church ngayon na they evangelize, ang na-evangelize nila, ligtas na. Ang na-evangelize na nila, born again na. Ang tatarget nila yung nagsisimba na sa kabilang simbahan. Why? Kasi pagkauri mo, madali lang yan. So, ayan, napasok mo sa simbahan ninyo, walang nadagdag sa kaharian ng Panginoon. But crossing borders, mahirap yan. Pinag-iisipan, mga ganon. But the early church, may model rin sila, yung Jerusalem Council. Naging controversial ito sa Acts 15. Kasi originally, they do ministry within the Jewish communities. So marami ring mga Gentiles na nakikiusyoso, and of course they cannot kick them out. Pero napansin nila na meron ng mga controversial sa circle nila regarding the food they eat. So ayan, naging debate ito sa Acts 15. So pinag-aralan nila ito kung paano nila i-address, and then nagkasundo rin, nag-away si Peter sa si Paul dito. But that's how they contextualize. So, sabihin na lang natin sa kanila na iwasan nila to, mga immoralidad, and then they don't eat blood. So yun lang yung kanila. That's how they contextualize. Okay? And then Acts 17, yung preaching ni Paul doon sa Mars Hill, yung to the unknown God. So Paul demonstrated yung napakagaling niyang siguro marami sa ating magkri-criticize kay Paul. Sabihin natin si Paul idolater. Kasi kinuha niya yung isang rebulto, yung rebultong walang pangalan, tapos ipinasok niya ang Panginoon doon. Paano mo ipapakilala ang Diyos? Yun yung way ni Paul. Kinuha niya yung Diyos-Diyosan na walang pangalan. Ipapakilala ko sa inyo itong walang pangalan na Diyos. That's the strategy of Paul to bring the message. Kaya minsan, it's not about the methodology, it's about the intention. So, yan. Anyway, evangelism ang pinag-uusapan, may discipleship pa naman na mangyayari. Okay? So, ayan, may mga iba't ibang approach dyan. Sa kultura natin, maraming pabago-bago. Gen Z, Millennials, Gen X, Baby Boomers. Saan kayo dito? Baby Boomers. So, ayan, nandito ako sa Millennial. Millennial ako eh. Millennial. So itong Gen Z daw, 1997 to 2012, digital natives, mahilig sila sa mga kuan, and then ayan.
approach raw is storytelling, Instagram, TikTok. Napansin nyo ba, asar na asar yung Generation X? Asar na asar sila sa mga Instagram, TikTok. You can never reach these people if we do not open up. Millennials. So, characteristics, idealistic but disillusion, delayed life milestone, skeptical of institution, work-life balance seekers. So, ayan. Ayan, tingnan ninyo later sa notes to. Generation X, 1965 to 1980. So, practically dependent, family focused. So, iba't ibang tingnan natin yung approach natin. Pag-isipan natin yung approach natin. Kasi nag-iiba ang mindset ng mga yan. Napansin ko, totoo naman tong sinasabi niya. Skeptical of institution. May katangian nga ako na ganito. Kaya minsan, medyo sa mga institutions, like the church, nagiging deconstructive ako. Parang pinag-aaralan ko, dinideconstruct and reconstruct. So, parang totoo nga itong observation nila sa millennials. So, depende kasi yung depende yung kinalakihan nating environment. Now, reaching different Filipino socio-economic context. Ewan ko kung didiscuss pa natin itong mga to. But, iba't iba rin kasi ang mindset ng bawat level sa economy. Kaya kung mapapansin mo, meron yung ministry na parang, for example, itong Jesus Love You City Church. Ang tinatarget nila, City Church. May certain kind of people. Ang Tribal Gospel Mission, ang uniqueness ng Tribal Gospel Mission, yung principle nila, Pastor Benny, na punta tayo sa ayaw nilang puntahan. So they go to the mountains. They go sa mga barangays. So, ayan. So, tinatarget natin yung mga nasa gilid-gilid. So, yun yung strategy ng Tribal Gospel Mission. It goes with the name. We go to Tibuli. Bakit hindi sa Coronadal? Bakit hindi sa Gensan? We go to Tibuli. Parang ganon. Iba rin kasi yung mindset ng mga yan. So, yan yung strategies. And then, ito, iba rin yung OFW families. Okay, nakaka-relate kayo rito. Key concerns, separation, family unity, financial pressure, reintegration. Ito yung mga issues na kinakaharap ninyo. Now, pag malayo ka, nawawalay ka sa pamilya. So, what is God to people who are far from family? Who is God? Is he important to family na parang nadidisintegrate? Anong kinalaman ng Diyos sa financial pressure na pinagdadaanan ng bawat OFW? Ito yung pag-isipan mo kasi ito yung pinagdadaanan ng mga OFW. And ito rin sana ang pasukin natin sa ating mga evangelism. Anong problema mo? We start with the problem. And sometimes, even before you preach, can I pray for you? May problem ka, mga ganun. Sa Panginoon, come to me, all of you who are tired and heavy laden, I will give you rest. Yan yung sinabi niya. And we can find rest in Him. You want me to pray for you? Parang ganun, simple approaches. Simple approaches na, and sometimes, if they feel the genuine care, they will seek for you. They will text you. Message mo lang ako pag kailangan mo ng makausap, mga ganun. So, effective approaches, online community for OFWs. That's why it's very effective in your church. So, ang dami ninyong online groups. It's very effective because kung obserbahan mo ang OFW, sa puso kasi, salat ka sa, may namimiss ka. And you want company. Kaya very effective ito. So, support for families. Ayan. So, yung mga napag-iwanan sa bahay. Ayan. Financial counseling. Kasi,
ito yung problem. Kasi minsan, hindi naiintindihan ng mga kamag-anak sa Pilipinas na fix rin yung tinatanggap ninyo. Ang akala ng mga kamag-anak minsan, nangingitlog kayo ng ginto. So, and minsan, because sa pagmamahal, gusto mong bumawi, naglo-loan ka na rin on top of your regular kwan. Ayan, luho lang pala nila. So, ayan, hanggang sa nagkakapatong-patong na. So, ayan. Financial counseling. So, that is very effective also. Baka pwede ninyong turuan ang kapwa OFW na hindi. Pag maluktot kayo, ito lang ang sweldo ko. Paano ako mangingitlog ng dagdag nito? Ito lang yung sweldo ko eh. So, parang ganun yung sana. So, reentry programs. And very effective ito, ginagawa nyo sa church, di ba? Yung pag may nalilay off and pinapatira ninyo sa church, nakakaramdam ng pagmamahal yan. So, ino-offer yung church na so, actually, nagbo-boom yung church dahil nai-strike niyo yung need ng OFW. The best who can reach OFW are OFWs. And tingnan nyo lang yung mga issues. Kaya sa church, hinati-hati ko sa church May men, may women, may young adult, may youth. So, yun yung breakdown ko sa church. Kasi who can reach more effectively? The men. Women? Hindi nga magkaintindihan minsan yan Karamihan nga ng problema ng women, men. Ang problema naman ng men, women. I don't know kung pero yung mga men, nagkakaintindihan yung mga yan. Pag nagbukas ng puso yung isa, pag-pray natin. So, nakakahanap ng So, the men can minister to fellow men. So, the women can ministry better to fellow women. The young adult, naiintindihan niya yung buhay ng isang young professional, young parents. And then yung youth, naiintindihan niya yung mundo ng youth. So, as a pastor, I just throw a generalistic message, but every community restructure it, contextualize it sa bawat community nila. So sa akin, sadly yung church, nagkaroon kayo ng millennial na pastor So hindi nila masisisi kung minsan generally millennial yung mindset ng message ko, but I'm trying my best to break it down sa iba't ibang naman. So yan. But as an OFW, kaya very effective kayo dyan because you understand the world of an OFW. The word became flesh. Alam nyo yung pinagdadaanan nyo, alam nyo yung effect ng Panginoon sa buhay ninyo. At yan rin yung dadalhin ninyong effect sa buhay na wala pang Panginoon. Hanapin nyo yung mga problema at ipasok nyo ang Panginoon sa mga problemang yan. So, yan. So, reaching different Filipino religious background, Catholics. Ito ginagawa ko to. Sometimes, I reframe my mind. Nung namatay si Mrs. Tuginay, taga-Panop, they asked me to preach on the last night. Kwanto Blue Lady to Katekista, Blue Lady. So, I've heard so many stories na ang dami niyang naakay na mga tao to commit in the ministry, in the church, sa choir. Gano'n, ang daming mga folk singers na nandun na useless yung galing mong kumanta kung hindi mo kakantahan ang lumikha niyan. So, yun. So, minsan sa ating mga Pentecostals, attack mode tayo sa Catholicism. No, pag Catholic yung Catholic, in order to reach the Catholic, you need to respect the Catholic. So yun. I preach na I honor yung spirituality niya, yung commitment niya sa Panginoon. She's done so much sa kanyang church. She does not just talk about her faith, but makikita mo sa buhay niya, she spearhead yung choir. So yan. And
I do not attack. If they will not respect you, if you do not gain their respect, they will not listen to you. So ayan, di ko dumngag na kanya because I did not attack them. So and then I preach the gospel. I went to the Apostles' Creed, and that pinarecite pa. Apostles' Creed, I believe in God the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. And sumusunod sila. We are on the same page. And I was able to deliver the message that it's not our commitment to our religion, it's not our works, but it's about accepting the Lord Jesus Christ, what He did on the cross. So yun, that's how I presented the gospel doon. So, ayan, basahin nyo na lang itong mga to. But in the Philippines, maraming nakikita natin na effective na nag-create ng mga methodologies nila. So, tingnan natin dito. Laktawan ko na yung iba. Napakarami nito. But anyway, ipapasa ko yung notes sa inyo. Maraming nag-innovate na groups, and makikita natin na it bring revival sa ating bansa. Dito sa dulo, eto, Filipino innovations that are working. Una, yung Victory Church, yung Every Nation Campus Model. Itong Victory Church. Kasi ang ginawa nila, ang tinarget nila is urban professionals and students. Because nag-aral ako sa Manila. So lagi ako pumupunta dito noon. Parang disco yung church kung weekdays. Lalo na yung Wednesday, pag sinabi nilang Rasta Night, ay parang reggae lahat ang mga tao doon. Reggae, parang ang bar na yung church. But that's how they attract the youth. Kasi hindi naman pupunta yung youth pag hindi ganun . And then, may magpre-preach. Daming tumatanggap sa Panginoon. So, ayan. Contemporary, ginawa nila, sila yung naging trend na ginawa nila yung mga cinemas and malls as their church. Naging trend yan. Kasi hindi naman masyadong naka-open ang mga cinemas pag linggo ng umaga. So, ginagawa nilang church yan. Nag-boom ang Victory Church sa Manila. But, in the urban professionals. But bihira mo makita sila sa probinsya because that is not their target. So, ayan. And then, makikita mo, may mga professional production sila, practical teaching, small groups. Nasa coffee shop sila. Sa akin noon, wina-one-on-one nila ako noon. Yung mag-one-on-one sa akin, ibilhan pa niya ako ng kape ko sa Starbucks. And then we talk about faith, whatever doon. So, they are very effective. Napakarami nang nag-boom itong Victory Church. Okay? So, yan. And then, ang next is, we all know this. Ito yung trending sa ngayon. CCF, Christ Commission Fellowship. Itong family ministries concept nila. Target naman nila is the middle class families in subdivisions. Middle class. So, mga subdivisions. Specific pamilya ang tinarget nila. Parenting support, ito yung mga ginagawa nila. Parenting support, youth culture engagement, family events. Ayan, maraming gathering nila na ganito. So, multi-generational. So, pamilya ang target. Nawiwin nila yung pamilya. So, ayan, Pastor Peter. So, yan yung what. They are booming in that laki ng what. Itong GIL, Mass Evangelism Strategy, nag-ugat ito ng 1970s, 80s, pag ganon. Ito naman, ang target nila, walang specific, makalat yung parang pangmasa itong GIL. So, ang strategy naman nito, large-scale events. Kaya kung mapapansin mo ang GIL, lagi nilang pinupuno yung luneta. So, lagi akong pumupunta rin doon. May mga barkada akong GIL. So, ayan, large-scale events. May mga cultural events sila. Gumagamit sila ng mga celebrities. Dito sumikat sina Gary Valenciano. Pinapakanta nila yung mga Christian singers, sina Dulce.
So, ayan. And then, pinapasok nila ang music styles media, mass media. Napasok nila ang celebrity world. So, ayan. Ito victory sa JIL. So, ayan. Concerts, mga ganyan. Marami, yung strategy nila. So, makikita nyo ang JIL. Upskill pangato ti JIL at the same time pababa. So, kaya niyang i-strategize. Very flexible siya. I-hit niya yung sa taas, i-hit niya rin sa baba. Ground level. So, kahit sa probinsya, merong ground level ang JIL. Napansin ko to, nung unang pasok ang JIL dito sa Ifugao, dito sa Lamut, crusade ang diskarte ng pastor noon eh. Actually, pumunta siya dito sa TGMI. Kasi si Papa naman ang kinikilalang nauna dito sa Lamut. Nagpatulong yung pastor. Mag-crusade raw siya. Pinubay ng Tribal Gospel Mission, yung Vision 2000 jeepney natin, pinahiram natin. Mga instrument natin. Kahit nga musician, pinahiram natin eh. Nag-crusade siya sa East, nag-crusade sila, and we helped them in establishing their ministry. So, ayan, praise God, hanggang ngayon, booming naman yung JIL ngayon. So, ayan, nativity. Ayan, halo-halo yung mga churches pag Christmas, ang daming mga play, mga ginagawa. So, ginagawa sa pag Christmas yan. And digital ministries during pandemic, ang daming nag-boom nito. Pero iba pa rin yung live. So, ayan, yan yung titingnan natin. I think ang pag-aaralan ninyo dyan sa Hong Kong is that pag-aralan ninyo ang nature ng mga OFW. And then magkapital kayo sa mga problems na kinakaharap ng mga OFW. And evangelism is not immediately talking about the gospel. It's about caring. It's about praying for them. It's about introducing Christ to them who is very ready to accommodate those who are tired and heavy laden. Just to pray for them, embrace them. So parang ganon. So talk with people. So yun siguro yung titingnan ninyo dyan, and that's how you do evangelism. Kasi minsan ini-strategize natin dito dyan yung ginagawa dito sa Pilipinas. I don't know if it clicks. So, yung mga kakilala ninyo, parang Pastora Joanne kanina, like dinner with the sister. Marami kayong mapag-uusapan yan. So, ayan. But anyway, faithful creativity for fruitful evangelism. We need to be creative. Huwag tayong pakulong sa isang sistema. The goal is to communicate the good news. So the balance we must keep. Effective evangelism is in our changing world requires navigating between two dangers. So may dalawang danger. Yung one side, ang changing irrelevance. So parang niyayakap natin yung sistema ng nakaraan na hindi natin mabitaw-bitawan. So hindi naman na effective, but we keep on doing it. On the other side, nag-evolve ka ng masyado and iniwan mo yung biblical. so yung ganun. Hindi. Yung scriptural truths, the message hindi nagbabago yan. The methodology, nag-a-adapt yan. Okay? So, yan yung lesson natin ngayon. Dito sa session 8 natin, may dalawang session pa tayo. And matatapos na natin itong evangelism. Evolving for effectiveness, creativity, and contextualization. So, yan. Pag-pray natin na the Lord will help us in being creative, in doing, or in communicating the good news. May question kayo? Or may share kayo na ginagawa rin ninyo? Wala. So, isasend ko tong notes sa inyo, and you will browse it. Tingnan ninyo kung ano yung mga reflection rin ninyo.
But importante na makita natin kung sino yung target natin, ano yung nature natin, ano yung ano yung message natin, ano yung target natin, and then the flexibility to learn how to adapt, contextualize, yung sinasabi natin na dito. Okay? So, ito yung lesson natin ngayon, and kung walang tanong or may share, we will close it in prayer. You can send the message also sa ating chat group. Okay, let us pray. Lord, maraming salamat. We've learned, Lord, na in order to reach us, ikaw mismo, Lord, is very flexible. You've reached so many people, Lord, different times and different covenants, Lord, and nag-a-adjust ka in your way on communicating with people, communicating your gospel. And hanggang ngayon, Lord, ginagawa mo until you became flesh, dwelt among us. Kita namin sa scripture na very dynamic itong bagay na ito, Lord, na even sa mga apostles and then hanggang sa umabot sa amin, Lord. Lord, we pray, Lord, that you give us a good grasp of the good news. And give us the flexibility, Lord, to be able to adapt it and skillfully share it to people who need the gospel, O God. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord, sa mga ministry namin, Lord, sa mga preachers, Lord. I pray, Lord, that you will give us the ability to be flexible also, Lord, in our message para yung timeless truth ng magandang balita ay nadadala pa rin namin, Lord, sa iba't ibang generation na nakikinig sa amin, Lord. Naway naiintindihan nila. And Lord, I pray also, Lord, sa mga nasa evangelism ministry, give them creativity, Lord, in doing the ministry. And hindi lang sa nasa evangelism ministry, because all of us should be sharing the good news. Tulungan mo kami, Lord, na may pahiwatig ang magandang balita sa aming pang-araw-araw na buhay, sa aming mga kaibigan, sa lahat ng aming nakakasalamuha. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Itong hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank Okay? you, Pastor. Amen. God bless. Thank you, Pastor. Well, Thank you so much. Thank God you. bless. Good night. na Good night, mga kapatid. Pastor Radio. Pastor Radio.